ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. O di ba po, sa lahat ng mga hindi nakakaunawa sa pagbibigay, talagang pinagnanakawan niya po ng buong bansa. Ngunit sa atin, ang nakakaunawa na sa paraan sa pagbibigay, kung paano po tayo maging tapat sa Panginoon sa ikasampung bahagi, yun po ay patuloy po natin ibigay dyan sa hulugan. Di ba po? Para hindi po tayo tawagin ng magnanakaw. Yun po, dadako po tayo sa ating pagbibigay, na kung saan isa man din po ito sa gawain na ating pahalagahan din po. Na yun po, makipagbukas po kayo sa atin sa Malakias chapter 3 verse 8 hanggang 9 hanggang 10. Yun po, una po sa verse 8. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan niyo aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Verse 8 na sinasabi po niya dito, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi po natin dapat na laging pagnakawan natin Panginoon sa paanong paraan sa ikasampung bahagi. Di ba po, na kailangan po natin sa ating pagtatrabaho, di ba? Halimbawa na lang po natin, sasahod po tayo sa isang linggo, 5,000. Iano lang po doon ang nasa Panginoon. Di ba po, iaano natin sa 10%. Di ba po? Kaya ang maging sa Panginoon doon sa 5,000, 500 lang, di ba po? Kaya alam niyo po, sa ating pagbibigay sa Panginoon na hindi po dapat natin iwalang bahala ang pagbibigay dahil tinatanong tayo ng Diyos na dapat pa daw po natin pagnakawan ng Panginoon. Hindi po natin dapat pagnakawan ng Panginoon. Yun naman po ang hihingi ng Panginoon, ikasampung bahagi. Kasi kasama po doon ang handog. Di ba po? Kasi alam niyo po, sa pagbibigay, talagang sa atin na mga Kristiyano, buhay na po natin ang magbigay. Kaya po, alam niyo po, sa pagbibigay, yun po, dahil sinasabi po ng Panginoon, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. O di ba po, sa atin palang pag hindi pagtapat sa Kanya, sa ikasampung bahagi, pinagnanakawan po pala natin ang Panginoon. Na yun po, hindi po natin dapat yun. Pero sa literal, hindi po tayo ganun. Hindi po tayo magnanakaw. Pero sa ikasampung bahagi na hindi po tayo nagtatapat sa Panginoon, maaaring sasabihin nga po yan sa atin na pinagnanakawan natin ang Diyos. Di ba po? Kaya alam niyo po, sana maunawaan po natin ang pagbibigay. Na ang pagbibigay talaga, ayun po talagang kabahagi din po sa gawain ng Panginoon na dapat lang po natin pahalagahan ng pagbibigay. Di ba po? Nasabi po nga niya, di ba? Ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. O di ba po, sa lahat ng mga hindi nakakaunawa sa pagbibigay, talagang pinagnanakawan niya po ng buong bansa. Ngunit sa atin, ang mga nakaunawa na sa paraan sa pagbibigay, kung paano po tayo maging tapat sa Panginoon sa ikasampung bahagi, yun po ay patuloy po natin ibigay dyan sa hulugan. Di ba po? Para hindi po tayo tawagin ng magnanakaw. Pero sa paningin ng Diyos na hindi po tayo nagtatapat lagi, na hindi po tayo kung ano man po yung hanap buhay natin, na hindi natin pinapahalaga na wala po laging kabahagi ang Panginoon. Talagang, gano'n na nga po yun. Pinagnanakawan po natin ang Panginoon. Kaya dapat po tayo ay maging laging tapat sa pagbibigay para hindi po tayo pabayaan ng Panginoon, di ba po? Na kung ano man po ang mga bagay-bagay sa ating mga buhay, hindi po yan pagkait sa ating Panginoon. Ngayon, kung tayo lagi ay talagang laging lagi naka-ikong mga ating mga kamay, wala tayong matatanggap na mga blessing ng Panginoon. Alam mo kung bakit ang blessing na sinasabi sa ating Panginoon? Una sa lahat, ang kalakasan ng katawan natin, physical, ang kagalingan, na lahat na binibigay sa atin para maging malakas tayo, matatag tayo,
dahil makapagtrabaho tayo ng malakas, mga pangangatawan, dahil hindi nga tayo pinababayaan. Kapag ang Panginoon talagang unahin natin, aasa po tayo na talagang Panginoon ang magbibigay sa atin ng mga blessing. Sa pagising lang po natin sa umaga, malaking blessing na po yan sa atin ng Panginoon. Naginising po tayo na salamat sa Panginoon sa bagong umaga. Talagang blessing na po yan sa atin lahat na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Kaya alam niyo po, sa pagbibigay, talagang kailangan po natin pahalagahan ang pagbibigay sa ating Panginoon. Nasabi nga po dito sa verse 10, sabi po niya dito, dalhin ninyo ng buong buo. O di ba po, sinasabi po ng Panginoon sa atin, dalhin natin ng buong buo ang ating mga ihahandog sa Kanya. Siya naman po ang magbabalik niya sa atin eh. Di ba po? Kaya alam niyo po sa pagbibigay, huwag po natin panghinayangan ang pagbibigay sa Panginoon. Kasi alam niyo po, ang Panginoon, yun po talaga ang nakakakita sa ating mga kalooban. Na kung paano po tayo masaya magbigay dyan sa Kanya. Sa tahanan niya, mapupunta sa pangangailangan. Ano man po ang mga wala dyan, talagang makaka-provide po yan ang ating mga ibibigay sa Kanya. Di ba po? Sa mga ikasampung bahagi lamang talagang pag-inipon na po yan sa ating lahat, magtapat lamang po tayo. Talagang makakatugon na po yan sa pangangailangan nating panambahan. Di ba po kasi, nalalaman po ng Panginoon na kung tayo ay magtapat sa Kanya, lahat pangangailangan ng ating loob ng templo talagang makakatugon na po yan. At ako sabi niya po dito, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit. Di ba po? Kaya alam mo po, sinusubok po tayo ng ating Panginoon. Sa ating pagtatapat yan, na talagang sinasabi po ng Panginoon na kung hindi daw niya buksan ang bintana ng mga langit upang ibuhos sa atin ang mga pagpapala. Di ba po? Kaya alam niyo po, sa ating pagbibigay, gandahan po natin pagbibigay natin para makita po ng Panginoon na hindi po natin siya pinagnanakawan. Na lahat na mga ikasampung bahagi na nanggagaling sa atin, nanggagaling sa ating mga mga blessing na mga dumarating sa atin, kailangan lagi may bahagi po ang Panginoon. Kasi yun lamang po ang nararapat, ang laging nagtatapat sa Panginoon, di ba po? Nasabi niya po dito, ibubuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Di ba po talaga napakabuti ng Panginoon? Pag nalalaman talaga ng Panginoon na tayo ay laging tapat sa Kanya, hindi niya po tayo pababayaan. Kaya maraming salamat sa ating mga buhay na talagang yun po, sa ikasampung bahagi lamang, ito ay makakatugon po ng ating bahay panambahan. Yun po sa ating mga pastora, Mateo chapter 10 verse 42, tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa maliliit na ito dahil sa siya, alagad ko siya ititiyak na tatanggap ng gantimpala. O di ba po? Sa ating mga pastora, kasi siya ay lingkod ng ating Panginoon, ang sino man na magbigay sa Kanya ay tatanggap ng mga pagpapala. Kaya yun lamang po, yun, patuloy po tayo na magbigay sa Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ikiga dumaapang. Ibabalik, siksik, ikiga dumaapang. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ikiga dumaapang. Ibabalik, siksik, ikiga dumaapang. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay Okay na po ang lahat. Sige po, patuloy po natin, i-extend natin mga kamay, ang mga banal sa pangalan ni Jesus.
Ama, muli ko naman po amang banal na lapit ang mga kapirahan na ito, amang banal na patuloy mo po ito, amang banal silihan ito ng kapangyarihan, Is Jesus, upang ito man din po ay magamit lamang po sa tama, Is Jesus. Patuloy mo po silihan ang banal na kapangyarihan ang mga humahawak nito, Is Jesus. Salamat po Diyos, salamat po Ama, Is Jesus. Pagpalain mo po ang lahat na ito maging sa aking mga kapatid na patuloy po nagtapat sa iyo, Diyos. Salamat po Diyos. Salamat po Amang Binal, Is Jesus. At muli Ama, sa iyo ko lang po binabalik na kami sa papuri, pagsamba na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.